Mga idol, grabe yung game kanina. Tignan nyo, no, kung paano talaga binalagbag ng Spurs ang OKC. Grabe, beyond the arc, grabe naman. Naging mala Warriors ang Spurs kanina, mga idol. So, check natin to. Tignan nyo si Wemby, 28 points, 10 rebounds lang naman. At 4 out of, hindi sinabi, 3-point made pala to. Harper 18 points, 6 rebounds, 4 assists. Castle 17 points, 9 assists, 5 rebounds. Grabe, talagang natulala dyan sila SGA, mga idol. Grabe naman kasing gigil dito. Tignan, diba? Wala nang hindi na makapagsalita sa SGA kasi syempre alam nyo na time ano na nila to eh, chance na nila to, 'di ba, para masungkit ang Western Conference Finals at makapunta na sa championship, 'di ba, dito sa NBA. Kaso nga lang hindi ganoon ang nangyari sa plano at talaga namang nagulpe, no, itong OKC, no, na talagang hindi na pinasabat pa, idol, hindi pa, hindi na pinasabat pa ng Spurs itong OKC, mga idol. Grabe. Hindi ko nga alam ni no kung paano nangyari 'yon talaga. Biruin nyo sa ilang game napansin ko lang sa ilang game ng Spurs, ito lang yung pinakamatinding ito dito sa Western Conference Finals lang to. Ito yung pinakamatinding shooting nila. Talagang sunod-sunod, no? Umulan talaga ng 3 points. Although ganun na talaga yung strategy nila eh. 'Di ba? Mula game 3, game 2, game 3, game 4, ganun yung strategy ng Spurs. Kaso nga lang, talagang ngayon lang sila nagputukan. 'Di ba? Kaya kaiba talaga yung laruan nila ngayon. Talagang bow down talaga para sa Spurs kasi na-master nila yung ganun technique. Kasi I don't know na kung bakit ayaw nilang inaatake naman nila na ba sa paint. Problema nga lang, minsan kapag nalalock in itong si Wemby, talagang wala sila magawa kundi tumira na lang outside. At yun naman, nangyari, talagang ginantihan nila yung ng OKC sa sarili nilang medicine. Di ba yung ginagawa ng OKC? Problema lang, mga idol, napansin ko lang din sa game nila na to, ah, kada home court talaga ng Spurs, pero inyo kung gaano kalaki yung lamang na naipoproduce. Halos 20 plus points, no? Ganon. Samantalang OKC, hindi naman sila umaabot ng ganon. Siguro mga 10 plus, ay ganon. Pero itong kasi, talagang umaabot sila na 20. Ngayon nga, 27 points, di ba? Tapos, ang matindi pa niya kasi, minsan, kapag talagang nasusukol na tong OKC, hindi nila pinapalaro si Shai. Tsaka si Caruso, talagang na sila ng bandera, bawi na lang sila sa nila, sa home court nila. Eh, ganoon naman, at least umaepekto naman, 'di ba? Yun nga lang ang problema, mga idol. Ewan ko lang itong game 7 kung e-epekto pa yung ganung strategy ng OKC. Basta wala lang mangyayaring bias kasi pag may nangyaring bias diyan, mga idol, ewan ko na lang kung ano magiging take ko rito kasi nakita nyo ba yung game 5, di ba? Grabe yung nangyari doon. Talagang ang daming tawag na hindi tinawagan. So, kasi every possession, syempre sa game 7, every possession is meaningful, di ba? Tsaka, kailangan. Kailangan bakbakin. Kasi nga, syempre, score by score yan eh. Di ba? Kapag nakakalamang pa naman tong OKC, nako, ang hirap ng habulin ng Spurs. Kahit 10 lamang lang ng OKC, hirap na hirap talaga yung Spurs na mahabol lang kasi strategy nitong lalo na pag crucial na, talagang hindi na talaga papalampasin niya ng ng OKC, mga idol. Kung gano'n na mangyari, papalamangin mo to lalo na sa crucial game. Wala talaga. Kaya ito sa do or die nila, sigurado ko, may hulog naman talaga ang Spurs dito. Talagang malaki ang chance nila, 'di ba? Na nasungkit nila tong game 6. Pero sana yung energy nila ganun pa rin, no? Pagdating dito kasi pag home court na talaga ng parang nangangamatis talaga yung Spurs eh. Pero pumapalag. Kaso nga lang first quarter, second quarter hindi nila ma-maintain, 'di ba? Pero kapag ito na-maintain nila yan at na-master nila yan 3 points na yan at wala mangyaring bias, sigurado ko Spurs na to. Pero syempre, wag ka pa rin papakampante. Talagang
Alat talaga ni Ludort, no? Pag sa OKC, kapag naglalaro si Ludort, si ano, Jalen Williams, pag, pag pinalaro to sa Game 7, sinasabi ko sa inyo, ito si Jalen Williams, alat eh. Papansin ko pag naglalaro siya, talo OKC lagi. Kaya sa tingin ko pag naglaro yan ng ano, ng Game 7, Jalen Williams, nako, asahan mo na, balat sa puwet. Baka manalo talaga yung Spurs dito, mga idol. Although kailangan siya sa team, kaso hindi siya naging ano, irrelevant. Itong si Jalen Williams, parang hindi ganun, parang alam mo yun, na-separate na sa team, simula na injured. Kaya pangit talaga pinapabalik yung injured, lalo na pag sa playoffs eh. Mahirap eh, kasi nawawala sa align. 'Di ba? Eh, syempre napag-adjust na yung ano, OKC. Oh, tapos babaguhin na naman nila kasi nandiyan si Jalen Williams. Alam nga naman di mo anong ginawa sa kanya kanina? Ginawa siyang bench player. 'Di ba? Starter 'yun eh. Oh, ibig sabihin hindi siya naging fit no, itong mga last game ng ano, OKC. 'Di ba? Matindi. 'Di ba, guys? So check nyo rito, no, sa ito pa. Tignan nyo naman ang gigil dyan ni Wemby. Hindi talaga tignan mo. Ang lakas, di ba, sa depensa. Yung depensang ganun. Ganun sana ipakita nila energy, guys. Ito, binigyan si, ano rito, SGA. Mind game kasi yan, eh. Tama rin yung kasi masyadong nagpapabata yung Spurs last 3 games eh. Ngayon tignan mo nag-matured sila. Oh, 'di ba? Binigyan din nila kasi namimigay yung namimigay yung OKC binigyan din nila di nasira yung laro. 'Di ba? Ganyan talaga kapag mind game 'yan eh. Alam niyo sa third quarter, halos ayaw na nga pa scorein dito yung OKC. 'Di ba? As third quarter pa lang tapos na yung laban eh. Ganun sana ipapakita ng Spurs dito sa Game 7. Pag ganun pinakita nila, nako, wala na. Pero wag lang silang papaano sa Knicks. Kasi Knicks talaga may hulog talaga yun. Haba ng araw eh. Gutom na yun. Mga yun. 'Di ba? Alam mo naman, grabing depensa ng nigawan pa ni Basel 'Di ba? Grabe. Ito yun ito yung sinasabi ko sa inyo binigyan ng late na nila naisip to eh. Pero dapat talaga ganyan ang ginawa nila eh. Papalag sila sa ganyan. Kasi alam nyo bakit? Ginawa nila yan. Kasi flop ng flop yung OKC. Kada sipol, bigyan mo ng hard foul. 'Di ba? Para kahit paano talagang mapigilan naman sila o masira man lang yung momentum nila. 'Di ba? Momentum killer, 'di ba? Para ito kasi alam nyo, itong OKC kapag talagang nakalamang na to, hindi napapakuhaan ng momentum tong itong Spurs. Talagang sisirain talaga nila yung laro niyan. 'Di ba? So doon talaga nagiging dapat 'yun ang gawin ng Spurs dito, wag sila lumambot, no? Kung hard foul talaga, 'di ba? Maganda yung laban, papakita nila. Lock in. Kaya pala na lock in eh. Ahay, nakoy. Wemby nag-monk outfit na. 'Di ba? 'Di ba? Naging na. Grabe yung game talaga kanina. Expected ko na talaga yun na matatambakan. Basta talaga. Ayan tignan mo naman kasi ayan pak. Mo si Ludort. Hinila ni Wemby. Yan, ganun pakita nila. 'Di ba? Hindi tinatawagan. 'Di ba? Bigyan mo.
Bigyan mo sila, oh, 'di ba? Inutusan na nila ni Wemby. Kasi kung hindi nila ano yan, malambot to si ano, ayoko to. Chet Holmgren. Malambot masyado. Diyos ko, kung walang power yung bench ng OKC dyan, nako sigurado ko, dapa na yan eh. Game 2 pa lang, game 3. Wala lang power yung ano nila bench. So, yun lang mga idol, no? Kung gusto mo na mga ganitong content, syempre, alam mo na dapat mong gawin, no? Subscribe ka na dyan at alam mo na yan, no? Mag-subscribe ka na, huwag ka na mahiya, idol. Tsaka, yun na nga, nag-iwan ka ng comment kung ano yung mga gusto mong comment dyan. Kung ano yung mga napapansin mo, di ba? Na hindi ko napansin, comment mo dyan sa baba, idol. So, yun lang. And, syempre, peace!